Magandang araw mga bata. Ayan, kumusta naman kayo? Ayan, napakagandang pakinggan na kayo ay nasa mabuting kalagayan. So, ngayong araw ay magkakaroon tayo ng panibagong aralin. Handa na ba kayong makinig? Ayan, magaling. So, ang ating panibagong aralin ay tungkol sa 5 pangunahing hugis. So, ngayon ay sisimulan ko na. Ngayon ay babasahin ko ang nasa pisara at kayo lamang ay makikinig. Sa pag-aaral ng sining, ang hugis ay isang nakapaloob na espasyo, isang may hangganan na may 2-dimensional na anyo na may parehong haba at lapad. Ang hangganan nito ay tinutukoy ng iba't ibang elemento ng sining tulad ng linya, kulay at texture. Ang 5 pangunahing uri ng sining ay ang bilog, tatsulok, parisukat, parihaba at biluhaba. So sa unang hugis na ating tatalakayin, ito ay ang bilog. Ang bilog daw ay ang hugis na walang sulok at gilid. Ang ilan sa halimbawa ng bilog, ito ay ang orasan, ang pizza at ang balde. Ngayon naman, sino makakapagbigay pa ng ibang halimbawa ng mga bagay na kasing hugis ng bilog? Baso po, sir, at plato. Tama, ano pa? Donut po, sir. Yan, magaling. Isa pa. Paso po, sir. Magaling, ano pa? Bola at ring po, sir. Tama. So, yung mga bagay na yan ay ang mga hugis na kulay bilog. Ngayon naman, ang susunod ay ang tatsulok. So, sabi dito, ang tatsulok daw ay ang hugis na may 3 sulok at 3 gilid. Ilan sa halimbawa ng mga bagay na hugis tatsulok ay ang hanger, signboard, at ang tent. Ano pa kaya mga bagay ang pwede nating makita na hugis tatsulok? Magbigay pa kayo. Christmas tree, sir. Tama. Ano pa? Apa ng ice cream. Magaling. Isa pa. Bulkan. Tama. So, lahat ng yan ay mga bagay na hugis tatsulok. Ang susunod at ang pangatlo sa ating tatalakayin ay ang hugis na parihaba. Ang hugis daw na parihaba ay may 4 na sulok at 4 na gilid. Ang 2 magkatapat na gilid nito ay pantay ang sukat. Ang ilan naman sa mga bagay na hugis parihaba ay ang pisara at ang pintuan. Magbigay pa kayo ng iba pang halimbawa na pwede nating makita na hugis tatsulok. Bus po, sir. Tama kayo dyan. Isa pa. Libro. Ano pa? Chocolate. Tama. So ngayon, nandito na tayo sa ika-4 at ika-4 na hugis na ating tatalakayin ngayong araw. So, ang parisukat. Ang parisukat daw ay ang hugis na may 4 na sulok at 4 na gilid. Magkakasing haba o magkakasing pareho daw ang bawat gilid nito. Ilan sa halimbawa nito ay ang lamesa at picture frame. Ano pa kaya ang mga bagay ang pwede nating makita na hugis parisukat? Magbigay pa kayo. Panyo. Tama kayo dyan. Ano pa? Tiles po, sir. Tama. Meron pa kaya? Kahon. Ayan, magaling mga bata. Meron pala kayong idea sa mga bagay na kasing hugis ng parisukat. So, sa huli nating hugis na tatalakayin ngayong araw, ito ay ang hindi natin masyado nakikita o hindi masyado na pag-uusapan. Ito ay ang biluhaba.
So, ang biluhaba daw, ito ay ang hugis na may dalawang kurba sa magkabilang dulo. At ang dalawang tuwid na gilid naman. Ang ilan sa halimbawa ng biluhaba ay ang itlog at ang rugby ball. Alam niyo ba kung anong rugby ball? Hindi po. Yan ang rugby ball ay ang bola na ginagamit sa isang laro na sikat sa bansang Amerika. So, ayan. Meron pa kayang mga bagay na kayong alam, mga bagay na alam na hugis biluhaba. Magbigay pa kayo. Hotdog. Hotdog? Pwede Papaya, din. sir. Ano pa? Papaya. Ayan, tama kayo. Isa pa. Pakwan po, sir. Ayan, magaling. Meron pa ba? Lobo. Ayan, tama. So, ngayon, ito ay ang 5 pangunahing hugis. Pakiulit nga kung ano ito. 5 pangunahing hugis. Ano-ano ang mga 5 pangunahing hugis? Bilog. Tatsulok. Parihaba. Parisukat. Biluhaba. Ayan, tama kayo lahat. Magaling. So, ngayon na natapos na nating talakayin ang 5 pangunahing hugis, handa na ba kayo magkaroon ng maikling pagsusulit tungkol sa ating discussion ngayon? Okay, sige. Sisimulan ko na. Tatanggalin ko muna ito para makapagsimula na tayo sa ating maikling pagsusulit. Ayan, ngayon, ito ang ating magiging maikling pagsusulit. Ang panuto natin ay, sa kalahating papel, iguhit ninyo ang mga sumusunod na hugis. Sa unang bilang ay ang tatsulok, pangalawa, parihaba, pangatlo, biluhaba, pang-apat, parisukat, at ang huli naman ay ang bilog. May 5 minuto kayo para gawin ito. Simulan nyo na. Ayan, tapos na ang ating oras. Ipasa sa unahan ninyo ang papel. Bukas ay ating titingnan kung tama ang inyong mga ginuhit. Ngayon naman ay magbibigay ako sa inyo ng inyong assignment. At ngayon naman, bago matapos ang oras ng ating talakayan, kumuha kayo ng inyong notebook at isulat ang aking sasabihin. Ito ay para sa inyong assignment. Ayan, handa na ba? So, sa isang short bond paper, ay gumuhit kayo ng mga bagay na gamit ang 5 pangunahing hugis. Pwede nyo itong kulayan para mas maganda.